Umambon pa lang, parang may kung anong humihila sa dibdib ni Aling Rosenda Magsino. Yung klase ng lamig na hindi galing sa panahon, kundi sa alaala. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada sa San Isidro, nakasiksik sa ilalim ng bubong ng lumang waiting shed. Yakap ang kupas niyang bag na parang ito na lang ang natitirang sariling kanya. Sa bag na yun, may ilang retaso ng tela, isang lata ng karayom, sinulid na halos ubos at isang maliit na kahon na nakabalot sa panyo. Hindi niya basta pinapakita ang laman ng kahon. Kapag tinatanong siya ng kapitbahay, ng tindera o ng mga batong paslit na nakikitingin, iisa lang ang sagot niya, pamana. Pero ang totoo, hindi lang pamana iyon. Paalala iyon ng isang taong hindi na uuwi. Aling Rosa, tutuloy pa rin kayo? Tanong ng matandang tindera ng kape sa tapat ng terminal, si Aling Eda. Ang layo ng Maynila, baka kung ano na namang mangyari sa inyo. Dahang-dahang mumiti si Rosenda, pilit na pinatitibay ang boses. Kung hindi ako tutuloy, parang tinanggap ko na lang na ganito na. Hindi pwede, Aka Eda. Ang mga mata niya ay tumingin sa kalsadang unti-unting binabasa ng ulan. Parang doon din dumadaloy pabalik ang mga taon na kinain ng sakit at kahihiyan. 3 taon na ang nakalipas mula nang maubos ang ipon niya. Noon, masigla pa siya. Mananahi siya sa baryo. Hindi man mayaman, pero marangal ang buhay. Nakakapagpatahi siya ng uniform, pangkasal na bestida, mga kurtinang pangpiesta. Hanggang isang hapon, dumating si Marlon Visera, kapitbahay na biglang nagmukhang negosyante. Laging may hawak na envelope at laging may kasamang pangakong mabilisang ginhawa. Aling Rosa, sabi ni Marlon noon, nakangiting parang kaibigan. Sayang naman kung nasa alkansya lang pera ninyo. Ilagay natin sa package. 1 buwan lang, doble na. Nag-alinlangan si Rosenda. Marlon, ilang beses na kitang sinabihan, simple lang buhay ko. Simple nga kaya dapat umangat, giit ni Marlon. Para kay Lourdes, para may pag-asa. Nang marinig niya ang pangalan ng anak niyang si Lourdes, doon siya natibag. Si Lourdes ang taning anak niya. Masipag, mabait, at may pangarap sa buhay. Na ang panahong iyon, si Lourdes ay nasa Maynila na. Nagtatrabaho sa isang foundation. Hindi man kalakihan ang sahod, pero proud si Rosenda. Kaya ibinigay niya ang pera. Ibinigay niya ang tiwala. Ibinigay niya ang paniniwalang may bukas pa. 1 buwan, wala. 2, wala. Hanggang sa biglang hindi na sumasagot si Marlon. At sa huling araw na nakita niya ito, nagmamadali pa, parang hindi kilala si Rosenda. Sandali, yung pera ko! Sigaw ni Rosenda noon sa kalsada. Sumulyap lang si Marlon, malamig ang mata. Aling Rosa, huwag kayong maingay, baka mapahiya kayo. Napaupo si Rosenda sa gilid ng daan, parang nauubusan ng hangin. At doon nagsunod-sunod ang sakuna. May sakit si Lourdes. Biglang umuwi si Lourdes sa probinsya. Payat, maputla, at tila may tinatakasan. Hindi nagsasalita ng diretsyo. Laging nagigising sa gabi. Nananaginip, himihingal. Ma, okay lang ako. Palaging sabi ni Lourdes, pero nanginginig ang kamay kapag may tumatawag sa cellphone niya. Isang umaga, hindi na nagising si Lourdes. Walang grandeng eksena, walang dramatic na sigaw. Yung klase lang ng katotohanang dumarating ng tahimik pero naninira ng buhay. Umiiyak si Rosenda sa harap ng kabahong habang ang mga tao ay nagsasabing kalooban, pagsubok, lilipas din. Parang hindi nila alam na ang pagkawala ng anak ay hindi lumilipas, nagpapalit lang ng anyo. Matapos ilibing si Lourdes, may naiwan itong sobre sa ilalim ng lumang unan, nakasulat, para kay Ma. Sa loob, may ilang pahinang sulat at isang pangalan na paulit-ulit, Nena Albano. Midwife, kaibigan daw ni Lourdes, may alam daw sa totoong nangyari. At may isang linya doon na parang kutsilyo.
Ma, kung hindi na ako makabalik sa Maynila, hanapin mo si Nena. May utang sa atin ng katotohanan. Kaya ngayong araw, kahit halos wala na siyang pera, kahit masakit ang tuhod at kumikirot ang dibdib kapag napapahaba ang lakad, nagpa siyang bumiyahe. Sa bus, pinilit niyang huwag umiyak habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng bayan na unti-unting lumalayo. Sa tabi niya, may babaeng may dalang sanggol na patulog-tulog. Sa harap, may mga kabataang nagkwekwentuhan tungkol sa trabaho sa siyudad. Parang napakadali ng pangarap kapag hindi pa ito nadudungisan ng pagkawala. Pagdating sa terminal sa Maynila, napakalaki ng ingay. Busina, sigawan ng dispatcher, kalansing ng barya, amoy ng usok at pritong pagkain. Napatigil si Rosenda, tila nalula. Parang siyang pumasok sa mundo na hindi para sa kanya. Nanay, tabi po kayo, wag sa daanan. Sabi ng konduktor na si Dante Rilloro, iritable ang tono, parang istorbo ang bawat taong mabagal. Pasensya na iho, sagot ni Rosenda. Hawak ang bag na parang natatakot manakawan. Sumingit si Dante. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ano ba yan, nanay? Ang dami niyong dala pero wala kayong pamasahe. Huwag kayong dito tumambay ha. Baka mamaya may mawala kayo pasisihin. Nanginig ang labi ni Rosenda. May pamasahe ako. Konti lang. Naghanap lang ako ng... Naputol ang boses niya. Paano niya ipapaliwanag ang hinahanap niyang katotohanan sa taong ni hindi man lang siya tunignan bilang tao? Sa gilid may security guard na nakaputing guwantes at maayos ang tindig, si Pio Santillan. Napansin niya ang pagyuko ni Rosenda, ang panginginig ng kamay na humahawak sa bag. Ma'am, mahinahon niyang tawag. Lumapit siya. Okay lang po kayo? Saan po kayo pupunta? Parang nabawasan ng bigat sa dibdib ni Rosenda. Naghahanap ako ng... Si Nena Albano. Midwife daw. May klinik dati dito malapit. Napakamot sa ulo si Pio. Albano, parang pamilyar. Pero matagal na po ako dito. Wala na yatang klinik na ganyan sa paligid. Pero may barangay health center sa kabilang kanto. Baka may record sila. Salamat, bulong ni Rosenda. Salamat talaga. Binigyan siya ni Pio ng tubig mula sa sariling tumbler. Inom po kayo. Ang init. Tapos, dito po kayo sa waiting area. Huwag po kayo sa gabas. Marami po ngayon ang mapagsamantala. Tumanggo si Rosenda. Gusto niyang sabihin na sanay na siya sa mapagsamantala. Naranasan na niya iyon kay Marlon, sa mga taong tumalikod nang kailangan niya ng tulong. Pero pinili niyang manahimik. Minsan, ang kabutihan ng isang estranghero ay parang kandilang ayaw mong hipan ng salita. Umupo siya sa waiting area, nipagdikit ang tuhod, niyakap ang bag. Sa pagod, pumitit siya sandali. Sandali lang dapat. Pero nang muling magmulat, madilim na, gabi na. Sumisikip ang terminal, nagmamadali ang mga tao. Parang nawala ang oras. Kinapa niya ang bulsa niya, nawala ang maliit niyang sobre. Nalambot siya. Hindi pwede. Tumayo siya, nanginginig, naghanap sa ilalim ng upuan, sa pagitan ng bag niya, sa sahig. Wala rin ang ilang barya na tinabi niya. Ma'am, lumapit si Pio muli, nag-aalala. Ano pong nangyari? Napatakip si Rosenda sa bibig para pigilan ang hikbi. Yung sobre, yung sulat ng anak ko, nawala. Parang huminto ang mundo sa isang iglap. Hindi lang papel ang nawala sa kanya, parang huling hibla ng koneksyon kay Lourdes. Ma'am, pupunta po tayo sa admin, baka may CCTV. Pero ngayon din po, kain muna kayo, hindi kayo tatagal kung ganyan. Gusto niyang tumanggi, pero kumalam ang tiyan niya at higit sa lahat nang hihina siya. Sa gilid ng terminal may maliit na lugawan na bukas pa. Doon niya nakita si Jessa Montalban, babaeng nasa late 20s, may munting pwesto, may ngiting pagod, pero totoo. Nay,
Halika po, alok ni Jessa. Parang matagal na niyang kilala si Rosenda kahit ngayon lang. Naku, wala akong... Nanginginig na sagot ni Rosenda. Hindi po bayad ngayon. Sa susunod na lang. Kapag nakaluwag-luwag na kayo, kain muna. Naupo si Rosenda at sa unang subhot ng mainit na lugaw, kusang pumatak ang luha niya. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil may taong hindi siya tinignan na parang basura. Habang humakain siya, may tricycle driver na sumandal sa poste malapit sa lugawan, si Mang Ruel Bayani. Makapal ang bigote at madaldal, pero ramdam mong may lambot ang puso. "Hoy, Pio!" Tawag si Mang Ruel kay security guard. "Anong nangyari kay nanay?" "Nawalan po ng importanteng sobre. Hahanapin namin." Ang tanggo si Mang Ruel, saka tinignan si Rosenda. "Nay, kung may hinahanap kayong klinik o tao, maraming lumipat dito. Pero may mga shortcut sa likod. May mga kalsadang papunta sa health center. Kung gusto nyo, ihahatid ko kayo bukas ng umaga. Kahit pamasahe na lang kung magkano kaya. Hindi kita papabayaan." Tahimik si Rosenda, pero sa loob niya, may pumipintig na pag-asa. Maliit, pero buhay. Kinabukasan, kahit kulang sa tulog, sinunod nila ang plano. Sinamahan siya ni Mang Roel at Jessa habang si Pio naman ay nakikipag-ugnayan sa admin tungkol sa CCTV sa terminal. Habang naglalakad sila sa umagang mahamog, hawak ni Rosenda ang bag na parang natatakot na muli siyang mawalan. "Nay," mahinang sabi ni Jessa habang nag-aabot ng plastik ng pandesal. "Hindi ko alam ang pinagdadaanan ninyo, pero wag niyo pong sirain ang sarili niyo sa kakahanap. May mga bagay na dumarating din sa tamang oras." Napatingin si Rosenda sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mas buo. "Hindi ko na maibabalik ang anak ko. Pero kung may taong may kasalanan, kung may taong nakakaalam, kailangan kong malaman. Para sa kanya, para sa sarili ko." Sumingit si Mang Ruel at tumanggo. "Tama yan. Hindi lahat ng matanda dapat tahimik na lang. Minsan ang katotohanan talagang hinahabol." Naglakad sila sa mas makitib na daan, palayo sa ingay ng terminal. Habang lumalalim ang pasikot-sikot, unti-unting nawawala ang mga tao. May mga bakod na mas mataas, may mga puno na mas maayos ang pagkakatabas. Halatang papunta na sila sa lugar na hindi pangkaraniwan. "Dito, Nay," sabi ni Mang Roel. Itinuro niya ang kalyeng tila pribado. "Shortcut to, mabilis tayong makakarating sa kabila." Pero biglang bumuhos ang ulan. Hindi ito ambon, kung hindi biglang buhos na parang bumibigat ang langit. Nagkandara pa silang maghanap ng masisilungan. Dumulas ang sandalyas ni Rosenda sa putik at muntik na siyang matungga. "Nay, dahan-dahan!" Sigaw ni Jessa, hinawakan siya sa braso. Tapos, sa harap nila, lumitaw ang isang malawak na gate. Matayog, itim ang bakal, may ilaw sa magkabilang poste. May CCTV sa itaas at kumikislap ang maliit na pulang ilaw. Sa gilid, may maliit na daanan na bahagyang nakabukas, parang sinadya o baka kinalawang lang ang kandado. Napatigil si Rosenda, hingal at basang-basa. Tumingin siya kay Mang Roel. "Hindi ko alam yan," sabi ni Mang Roel kunotang noo. "Baka bagong daan o pribadong lugar. Pero wala tayong ibang masisilungan, Nay. Lalakas pa ang ulan." Pinisil ni Rosenda ang bag niya at sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi dahil sa tapang, kung hindi dahil sa pangangailangan. Isang hakbang palapit sa bukas na side gate, isang hakbang palayo sa lumang buhay niya. Hindi niya alam na ang gate na iyon ay likod na pasukan ng isang malaking bahay at sa loob nito, may mga taong unang magpapakita ng gaan sa mukha bago biglang palitan ng kaba. Isang hakbang pa lang ni Aling Rosenda papasok sa bahagyang nakabukas na side gate, parang may kumurot ng loob sa sikmura niya. Hindi lang dahil sa takot kundi sa hiya. Hindi ugali niyang pumasok sa lugar na hindi kanya. Pero buhos ang ulan at ang manipis niyang damit ay kumakapit na sa balat. Sa likod niya, si Jessa at Mang Roel ay nakasilong sa gilid ng poste. Pilit ning nilalaban ng lamig. "Baka bawal dito." Bulong ni Jessa, halos matalo ng ulan ang boses niya. "May CCTV." Sumulyap si Mang Roel sa itaas. Kita ang pulang ilaw na kumikislap. "Pribado to, sigurado."
Pero kung may gwardya, kakausapin ko. Nay, dito muna tayo, kahit sandalit. Hindi na nakasagot si Rosenda. Sa mismong sandaling iyon ay may alam si Rosenda na hindi niya mailiwanag. Sa mismong sandaling iyon ay malakas na hangin ang humampas. Tinulak nito ang kurtina ng ulan papasok sa mukha niya. Napapikit siya at napaatras at nang magmulat, parang naglaho ang direksyon ng daan. Ang alam niya lang niya, kailangan niyang sumilong, kailangan niyang huminga. Sumungawang siya sa loob ng gate. Sa kabila ng dilim, may hahabang driveway na pinapagitnaan ng mga punong pantay-pantay ang pagkakatabas, parang sinuklay. Sa bawat ilang metro, may maliliit na ilaw sa lupa na gumuguhit ng daan papunta sa malabong anyo ng malaking bahay. "Nay!" sigaw ni Mang Roel. Itinuro siya sa daan, pero biglang umalingawang ng alarma. Hindi sirena, kung hindi matinis na beep na parang may na-trigger na sensor. Ay nako, sabi ni Mang Roel na patingin sa paligid. May motion sensor. Sunod-sunod ang yabag mula sa loob. Isang lalaking naka-raincoat ang lumitaw sa madilim. Security staff. May flashlight sa kamay. Hindi ito si Pio. Mas bata, mas matigas ang tindig niya. Sa dibdib ng uniforme niya ay may naka-embroider na pangalan, Nico Velez. "Sandali!" Sigaw ni Nico. Tinutok ang ilaw sa kanila. "Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito?" Agad itinaas ni Mang Roel ang dalawang kamay. "Boss, pasensya na. Ulan kasi. Naligaw lang kami." "Matanda yan. Nanginginig na." Tinamaan ng ilaw ang mukha ni Rosenda. Napaigtad siya. Napaatras pa sa loob ng gate dahil sa gulat. Ang paa niyang basa ay dumulas sa bato. Muntik na siyang bumagsak. "Nay!" sigaw ni Jessa. Pero hindi siya makapasok dahil hinarang na ni Nico ang side gate. Parang instinct na protektahan ang loob. "Ma'am, huwag kayong gagalaw," utos ni Nico. Mas mababa na ang boses pero matalim pa rin. "Lumabas kayo dyan. Private property to." Naninginig si Rosenda. Naningilid ang luha. "Anak, hindi ko sinasadya. Ulan lang. Hinahanap namin yung..." "Lumabas muna. Saka tayo mag-usap." Pero sa sobrang lamig at kaba, napahawak si Rosenda sa gate para bumalanse. Naramdaman niyang umiikot ang paningin niya. Parang nauupos ang lakas. Sa isang iglap, bumigay ang tuhod niya at napaupo siya sa basang semento. "Nay! Nay, okay ka lang?" sigaw ni Jessa, nangingiyak. Napamura si Mang Roel. "Boss, pakiusap. Patuluyin niyo muna sa loob kahit sa guardhouse. Matutumba yan." Tumingin si Nico kay Rosenda. At doon na siya nagbago ng kuunti. Hindi na lang itong intruder. Matanda ito, basang-basa, at halatang walang kapangyarihang manakit. "Sige," buntong hininga ni Nico, sabay senyas. "Ikaw, babae, huwag kang papasok. Ikaw, lalaki, dito ka sa labas. Ma'am, ikaw lang muna. Dadalhin kita sa service area. Doon ka magpapatuyo. Tapos tatawag ako sa supervisor." "Boss, hindi pwede," protesta ni Jessa. "Rules," matigas na sagot ni Nico. Pero hindi na siya sumisigaw. "Kung gusto niyong tumulong, maghintay kayo sa labas. Kapag okay na siya, ilalabas ko rin." Nagtama ang tinig ni Jessa at Mang Roel. Wala silang magawa. Umalis sila sa gilid ng gate. Nanginginig sa ulan. Habang si Rosenda ay dahan-dahang inalayanan ni Nico papasok sa mas maliwanag na bahagi. Habang naglalakad sila, mas lalo niyang nakita kung gaano kalaki ang lugar. May koi pond na umaapaw ang tubig ulan. May greenhouse na may mga ilaw sa loob. At may isang bahagi na tila kennels. Naririnig ang tahol. Hindi galit, kundi parang nagtataka. "Ma'am, anong pangalan niyo?" tanong ni Nico. Pinapaspas ang flashlight sa daan. "Rosenda," mahinang sagot niya. "Rosenda Magsino. May kasama kayo sa labas? Kamag-anak?" Hindi. Tumulong lang. Naligaw kami." Tumanggo si Nico. Parang may iniisip. "Dito kayo. Service entrance." Pagdating nila sa likod ng mansion, may pinturoong kulay puti. May maliit na overhang. Pagbukas ni Nico, bumungad ang init ng ilaw at amoy ng pagkain. Hindi yung pangpiesta, kundi yung lutong bahay. Masarap. Nakakahina kapag gutom ka. Sa loob, may mga taong nakatingin. Mga staff na halatang nasa gitna ng trabaho. Una, isang babaeng may hairnet at apron. Hawak ang mop. Mina Carpio, housekeeper. Nagulat siya nang makita si Rosenda. "Nico, anong meron? Bakit may naligaw?" sagot ni Nico. "Basang-basa. Patuyuin lang sandali."
Sa kabilang side, may chef na nakaputing coat, nakasimangot na parang laging minamadali ng oras. Chef Basil Dizon. Anong ginagawa ng matanda dito? May event tayo bukas, Nico. Ulan, chef. Maikling sagot ni Nico. Hindi ko pwedeng iiwan yan sa labas. Lumapit si Mina kay Rosenda. Agad kumuha ng lumang tuwalya. Ma'am, punasan niyo muna to sandali. Maupo kayo dito. Naupo si Rosenda sa maliit na bangko sa tabi ng laundry area. Nanginginig siya. Nangingitim ang palad sa lamig. Gusto niyang sabihin na aalis din siya agad, na hindi siya mananakit, hindi siya mananakaw. Pero ang totoo, gutom na gutom siya. Yung pandesal ni Jessa Kalina, halos natunaw na sa takot at pagod. At habang pinupunasan niya ang buhok, may dalawang mas batang staff na sumilip, mukhang junior helpers. Si Toby Aranas, payat at mabilis ang mata, at Kylie Morato, babaeng mahilig mag-rolling eyes. Uy, sino yan? Pabulhong ni Kylie, pero malakas para marinig. Pulubi yata sagot ni Toby, nagpipigil ng tawa. Grabe, nakapasok pa. Napayuko si Rosenda. Parang bumalik yung terminal, yung pakiramdam na hindi ka tao, kundi abala. Bago pa man siya makatayo para lumabas, bumukas ang pinto sa kabilang dulo at pumasok isang babaeng elegante kahit nasa loob ng service area. Maayos ang buhok, may blazer kahit hindi naman kailangan. Ang lakad, parang siya ang may-ari ng hangin. Si Yvonne Tria. Anong nangyayari dito? Mainmik na tanong niya. Tinignan si Rosenda na parang dumi sa sahig. Bakit may ganito sa loob? Lumapit si Nico, professional. Ma'am Yvonne, may naligaw. Ulan, pinatuyo lang namin sandali. Hindi dahilan ng ulan para ipasok ang kung sino-sino. Singhal ni Yvonne. Alam mo ba kung anong klaseng risk to? Security breach. Kung mawala ang gamit dito, sino sisihiin? Tayo. Napatingin si Mina kay Rosenda, parang gustong magsalita pero natakot. Si Chef Basil ay nagkunwaring abala sa pagbubukas ng container pero halatang nakikinig. Ma'am, pilit na sabi ni Rosenda, mahina at basag ang boses. Aalis din po ako. Pasensya na, naghahanap lang kami ng daan. Nagkamali. Hindi mo alam ang lugar mo, puton ni Yvonne. Mas matalim pa sa kutsilyo. Lumabas ka, ngayon. Napalunok si Rosenda. Tumayo siya pero sumakit ang tuhod niya. Umikot ang sikmura niya sa gutom. Sa girid ng mata niya, nakita niya ang isang tray sa tabi ng sink. May halo-halong kanin at laman, parang tira-tira sa malalaking pinggan. Sa ibabaw, may maliit na label na nakasulat sa marker, dogs. Pero sa kondisyon niyang iyon, basa, gutom, nanginginig, hindi naklaro ang utak. Ang nakita niya lang ay pagkain. Tira-tira, oo, pero pagkain pa rin. At kung para sa aso, ibig sabihin may sobra. Ibig sabihin may kakayahan ang bahay na ito. Samantalang siya, wala. Hindi siya lumapit agad. Tinangka niya pang magpigil. Pero kumalamang tiyan niya at parang may boses sa loob na nagsasabing, kung mamamatay ka sa gutom, sino pa ang hahanap ng katotohanan para kay Lourdes? Dahan-dahan siyang lumapit sa tray, parang magnanakaw, pero ang totoo, desperadong inalang. Kumuha siya ng isang subo, kanin na may konting sarsa, may piraso ng karne. Sumunod ang isa pa, tapos isa pa. Nangingilid ang luha niya habang nungumunguya, hindi sa sarap kundi sa hiya. At doon sumabog ang tawa. Putik kinain niya, sigaw ni Toby, hindi na napigil. Kadiri, sabi ni Kylie, tumawa rin, tinakpan ng bibig pero halatang natutuwa. Yun dog food yan. Si Yvonne, imbes na pigilan, ngumisi pa. Kita nyo yan? Kaya nga hindi dapat pinapapasok. Parang sinampal si Rosenda sa harap ng lahat. Biglang sumikip ang dibdib niya. Gusto niyang itapon yung kinain niya. Gusto niyang maglaho. Nanginginig ang kamay niyang nagpupunas ng bibig. Pasensya na, bulong niya, halos hindi marinig. Pasensya na, gutom lang. Mina ang unang kumilos. Lumapit, hinawakan ang braso ni Rosenda. Ma'am, okay lang. Don't, singhal ni Yvonne kay Mina. Huwag mong hawakan, baka kung ano pa. Napayuko si Mina pero hindi niya binitawan agad si Rosenda. Halatang lumalaban ang konsensya niya. Si Chef Basil naman ay nagdilim ang muka. Ma'am Yvonne, tama na. Matanda yan. Tama na? Balik ni Yvonne. Kung may nangyari dito, ikaw ang mananagot.
Tumawa ulit si Toby pero naputol ang tunog nang napansin niyang kamay ni Rosenda. Habang nanginginig ito, umangat ang manggas ng lumang cardigan at sumilip ang isang singsing. Lumang ginto, may ukit na crest, parang letrang M na may maliit na bituin sa gilid. Napahantong si Mina. Sandali, bulong niya. Halos pabulong lang pero narinig ni Chef Basil. Nanlaki ang mata ni Chef Basil, napalapit ng hindi sinasadya. Hindi pwede. Si Nico naman, nasanay sa kontrol, biglang napatitig sa singsing na parang nakakita ng multo. Saan nakuha yan? Si Rosenda, hindi agad naintindihan. Singsing? Ito. Hinawakan niya parang instinct na protektahan. Saan ako to? Pamana. Anak? Ulit ni Mina, nanginginig ang boses. Anong pangalan ng anak nyo? Lourdes, sagot ni Rosenda, halos pabulong. Lourdes Magsino. Parang may nahulog sa sahig sa katahimikan kahit wala naman. Ang tawa ni Toby at Kylie ay tuluyang nawala. Si Yvonne, na kanina'y matapang, biglang nanigas ang dinis. Walang relasyon, mabilis na sabi ni Yvonne. Pilit binabalik ang kontrol. Nico, ilabas mo yan. Pero kahit matigas ang utos niya, ramdam na may kaba sa likod. At bago pa makasagot si Nico, nakita niyang kumilos si Yvonne. Mabilis na kinuha ang cellphone, tumalikod ng kaunti at nag-type ng mensahe na parang nagmamadaling magsumbong. Sa screen, kahit hindi mabasa ni Rosenda, kita ang pangalang tinatawagan, Attorney Leon Barameda. Si Rosenda, hawak ang tiyan at dibdib, halos mabuwal sa kahiyaan at gutom, ay napatingin sa kanilang isa-isa. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng singsing sa mundong ito. Pero alam niya ang isang bagay. May nabago sa hangin. Yung tawang kanina'y parang kutsilyo, naging katahimikang mas nakakatakot. At sa labas, sa likod ng gate, naghihintay sina Jessa at Mang Ruel sa ulan. Hindi alam na ang isang subo ng tira-tirang pagkain ay magbubukas ng pintuang matagal nang nakasara at isang pangalang matagal nang tinatakpan. May mga katahimikan talagang mas maingay kaysa sigawan. Sa service area ng mansyon, ang tunog ng ulan sa bubong ay parang tambol. Pero mas ramdam ni Aling Rosenda ang pagbagsak ng tingin ng mga tao sa kanya. Mula sa tawang kanina'y marahas, naging titig na parang may hinahanap na multo sa suot niyang singsing. Saan nakuha yan? Ulit ni Nico Velez, mas mababa na ang boses pero mas mapanganib ang tono. Parang hindi na siya nagbabantay ng gate, parang nagbabantay siya ng lihim. Napahawakan si Rosenda sa kamay niyang may singsing. Singsing lang to, iho. Saan ako to? Binigay niya bago siya mawala. Napalunok siya. Ayaw niyang sabihin ang salitang namatay sa harap ng mga taong kakatawa lang sa gutom niya. Si Mina Carpio, nanginginig ang labi, lumapit pa ng isang hakbang. Ma'am, yung ukit, nakita ko na yang dati. Sinulyapan niya si Chef Basil, parang humihingi ng kumpirmasyon. Hindi agad nakasalita si Chef Basil Dizon. Ang kamay niyang may hawak na ladle ay bahagyang nanginig, parang muntik ng mahulog. Hindi pwedeng nagkataon, bulong niya, halos para sa sarili. Hindi pwedeng bumalik yan dito. Sa kabilang gilid, pilit ibinabalik ni Yvonne Tria ang postura niyang parang siya ang naikontrol, pero halata na ang tensyon sa panga niya. Hawak ang cellphone, mabilis na nag-type, tapos tumawag. Attorney Leon, kailangan ko kayo dito. Ngayon, may problema. Narinig ni Rosenda ang pangalang Leon, pero wala siyang mapagkapitan na koneksyon. Ang alam niya lang, kapag binabanggit ng tao ang pangalan ng abogado, madalas may kasamang banta. Ma'am Yvonne, sabi ni Nico, pilit pa ring professional pero may matigas na diin. Baka mas magandang ipaalam natin kay Sir Dario. Hindi mo trabaho magdesisyon, balik ni Yvonne, mabilis. Responsibilidad ko, estate manager ako. Ako ang may responsibilidad. Responsibilidad? Sumingit si Mina, biglang tumapang ang boses. Kanina tumatawa sila, ngayon kinikilabutan na lahat. Kung wala yang singsing, ilalabas na natin si Ma'am na parang hayop. Tumalim ang tingin ni Yvonne kay Mina. Mina, alam mo bang pwede kitang tanggalin?
Napaurong si Mina, pero hindi na siya umatras ng todo. Parang may hangganan na ang takot kapag nakita mo na ang gutom ng tao. Si Rosenda ay nakaupo pa rin sa bangko, hawak ang tiyan niya, parang may kumakaskas na hiya sa loob. Naramdaman niyang nagsisimulang manakit ang ulo niya. Sa gilid ng paningin niya, tumigil na rin sa pagtatawa sina Toby Aranas at Kylie Morato. Magkatabi, parang biglang naging mga batang nahuling nagkamali. Ano bang meron sa singsing? Mahinang tanong. Bakit kayo ganyang tumingin? Bago pa makasagot ang kahit sino, bumukas ang pintuan sa hallway na papasok sa main house. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, ayos ang damit kahit gabi, at halatang galing sa labas kaya basa ang balikat ng coat. Hindi siya nagmamadali, pero bawat hakbang niya parang nagbibigay ng utos. Si Dario Monteverde. Tahimik siya sa unang tingin, pero sa mga mata niya, may pagod na hindi galing sa trabaho lang. Parang may mabigat na bagay na matagal nang binubuhat. At ngayong nakita niya si Rosenda, may parte ng bigat na iyon ay biglang gumalaw. Anong nangyayari? Tanong ni Dario, diretso ang tingin kay Nico. Tumayo agad si Nico, tuwid ang tindig. Sir, may naligaw. Pinasok ko sa service area dahil sa ulan. Niloko kayo. Singit ni Yvonne, mabilis, parang gusto siyang mauna. Sir, pumasok yan sa property. Kumain pa ng pagkain ng mga aso. Pinagtatawanan na nga siya ng mga staff. Enough, putol ni Dario, malamig ang boses. Hindi siya sumigaw, pero tumigil lahat. Bakit pinagtatawanan? Natahimik si Yvonne. Sina Toby at Kylie ay yumuko. Dahan-dahang lumapit si Dario kay Rosenda. Sa bawat hakbang niya, mas ramdam ni Rosenda ang bigat ng tao. Hindi dahil mayaman, kundi dahil sanay siyang makita ang mga taong may kapangyarihan. Yung tingin na parang sanay masunod. Pero hindi niya inasahan ang nakita niya sa mukha ni Dario nang mapansin nito ang singsing. Parang may dumaan na kidlat sa mata ng lalaki, gulat, galit, at isang bagay na mas masakit, pagsisisi. Nasaan mo nakuha yan? Tanong ni Dario, mabagal, halos paos. Nanginig ang kamay ni Rosenda. Sir, hindi ko kayo kilala, pero sa anak ko to, Lourdes Magsino. Sa pagbanggit ng pangalang yun, parang may hangin na sumipsip sa paligid. Si Chef Basil ay napapikit, si Mina ay napahawak sa bibig. Si Dario sandaling hindi kumurap. Lourdes? Ulit niya, parang inuulit ang pangalang na matagal nang nakabaon. Sir, pilit ni Yvonne, huwag niyo pong seryosohin. Maraming peke ngayon. Baka pinulot lang niya yan. Sumulyap si Dario kay Yvonne at sa isang tingin lang ay tumigil ito. Huwag kang magsalita kung wala kang alam. Tahimik si Yvonne pero halatang nanginginig ang daliri sa cellphone. Umupo si Dario sa harap ni Rosenda, hindi sa bangko, kundi sa maliit na stool para maging pantay ang lalaki nila. Ma'am, anong sadya niyo dito? Bakit niyo hinahanap si Nena Albano? Nabigla si Rosenda. Paano niyo alam? Answer me. Mahinaon pero may bigat. Pinilit ni Rosenda na huminga ng malalim. May sulat ang anak ko, nawala sa terminal, pero bago mawala, nabasa ko. Sabi niya, hanapin ko si Nena, kasi may alam siya sa nangyari kay Lourdes. May utang sa amin ang katotohanan. Nangutla ang mukha ni Dario, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Nena Albano? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Bakit? Bakit parang may alam kayo? Sir, hindi ko kayo inaano, pero anak ko yun. Hindi siya basta-basta nagkasakit lang. Umuwi siyang takot, parang may humahabol. Saglit na tumingin si Dario sa kisame, parang pinipigilan ng emosyon. Tapos tumayo siya at humarap kay Nico. I-review mo ang CCTV, lahat. Yung gate, yung service entrance, pati yung sa terminal kung kaya. Kuhanin mo contact ni Pio Santillan. Siya ang guard sa terminal, di ba? Nang marinig ni Rosenda ang pangalan ni Pio, napatingin siya. Si Pio, siya tumulong sa akin. Tumanggo si Dario. Good, kailangan ko siyang makausap. Sir, sumingit si Chef Basil, maingat. Paano kung totoo to? Hindi sumagot agad si Dario. Ang sagot niya ay isang utos. Mina, bigyan mo siya ng tuyong damit at mainit na supas, hindi dog scraps.
Nang marinig ni Rosenda ang salitang dog scraps, nayuko siya pero naramdaman niyang may kakaibang dignidad sa utos. Parang may taong sa wakas tumingin sa kanya bilang tao. Pero hindi pa natatapos ang tensyon. Sa labas ng service area, may bumunis na nasasakyan. Sunod-sunod ang yabag. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuit. Basang-basa ang buhok pero matalim ang tingin. May dalang leather folder, parang dalang ebidensya ng mundo. Si Attorney Leon Barameda. Dario, tawag niya. Walang sir, walang paggalang. Parang magkakilala silang matagal. Narinig kong may kaguluhan dito. Lumapit agad si Yvonne, parang nakahanap ng kakampi. Attorney Leon, buti nandito kayo. Sir, delikado to. Baka skandal. Skandal? Ngumiti si Leon. Tumingin kay Rosenda, tapos sa singsing. At sa ngiti niyon, parang may lamig na gumapang sa batok ni Rosenda. Hindi niya kilala ang lalaki, pero kilala ng katawan niya ang klase ng tingin. Tingin ng taong may kayang pagbaliktarin ang kwento. Ma'am, sabi ni Leon, kunwaring magalang, sino po kayo at bakit kayo may suot na bagay na hindi sa inyo? Napakapitan ni Rosenda ang bag niya, parang shield. Sa anak ko to. Anak? Ulit ni Leon, tumawang ng maliit. Dario, alam mo ba to? Baka may gusto lang siyang makuha. Bumigat ang hangin. Si Dario ay tumayo sa harap ni Rosenda, parang automatic na proteksyon. Leon, Minig na sabi ni Dario, "Hindi ka tatawa dito." "Hindi ako tumatawa," sagot ni Leon, pero ang mata niya'y nagbabanta. "Pinoprotektahan ko ang pangalan mo, ang pamilya mo. Kung mag-viral to, matandang babae, dog food, alam mo na ang mangyayari. Investors, board, media, mas mahalaga sa akin ang katotohanan," putol ni Dario. Napangisi si Leon pero ngayon mas seryoso. "Kung itutuloy mo yan, bubuksan natin ang lumang file, yung ayaw mong maalala, yung may kinalaman sa foundation at sa babaeng si Lourdes." Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Rosenda. Anong kinalaman ng foundation sa anak ko? Napatigil si Dario. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rosenda ang takot sa mata ng bilyonaryo. Hindi takot sa tao, kundi takot sa sariling nakaraan. "Nico," utos ni Dario, hindi inaalis ang tingin kay Leon. "Pakisara ang pinto. Walang lalabas hanggat hindi malinaw ang usapan." Tumanggo si Nico, agad sinara ang pinto. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, ang hangin ay mas mabigat pa sa bagyo. Lalo na para kay Aling Rosenda, na ngayon lang naramdaman na ang pangalan ng anak niyang si Lourdes ay hindi pala basta alaala lang. Isa pala itong mitya. Pakisara ang pinto. Walang lalabas hanggat hindi malinaw ang usapan. Pagkasabi ni Dario Monteverde noon, sumunod agad si Nico Velez. Sumara ang pinto ng service area na parang nagselyo ng isang lihim na matagal nang gustong tumakas. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, ang hangin ay mas mabigat pa sa bagyo, lalo na para kay Aling Rosenda, na ngayon lang naramdaman na ang pangalan ng anak niyang si Lourdes ay hindi pala basta alaala lang. Isa pala itong mitya. "Anong ibig mong sabihin, Leon?" Malamig na tanong ni Dario kay Attorney Leon Barameda. "Anong lumang file?" Ngumisi si Leon, parang sanay sa ganitong drama. "Dario, huwag na nating palakihin. Alam mong maraming nakataya. Kung ipipilit mo to, haharap ka sa board, haharap ka sa media, at baka maungkat ang mga bagay na mas ikasisira ng pamilya mo." "Mas ikasisira?" Biglang pumutok ang boses ni Rosenda. Hindi na niya napigilan. "Mas sisira pa sa anak kong namatay? Sa hiya na pinigdaanan niya?" Tumingin si Leon sa kanya na parang isa lang siyang sagabal. "Ma'am, hindi ko alam kung anong kwento ang pinaniniwalaan niyo pero..." "Tumahimik ka," putol ni Dario, mas matalim ngayon. "Hindi mo siya kausapin ng ganyan." Humigpit ang panga ni Leon. "Sige, ganito. Iuuwi niyo yung matanda, bibigyan niyo ng tulong. Tapos ititigil natin dito. Kapalit, mananatiling sarado ang usapan tungkol sa foundation at tungkol kay Lourdes." Narinig ni Rosenda ang salitang foundation at parang may pinto sa loob ng dibdib niya na biglang bumukas. "Foundation," ulit niya, nanginginig. "Doon nagtrabaho si Lourdes.
Doon siya biglang tumigil. Doon siya umuwi na parang may humahabol. Saglit na tumingin si Dario kay Nico, kay Mina, kay Chef Basil. Parang sinasabi ng tingin, wala mo nang lalabas na sikreto ngayon. Tapos huminga siya ng malalim at nagdesisyon. Ma'am Rosenda, hindi kita palalabasin sa ulan. Hindi rin kita palalayasin na parang wala kang halaga. Dito ka muna sa guest room. May doktor dito. Tatawag tayo ng mas maayos na tulong bukas. Tumanggo si Mina. Agad kumilos. Ma'am, halika po. May damit kami na pwedeng ihiram. Hindi ako sanay na ganito. Bulong ni Rosenda. Halos pabulong lang kay Mina habang inaakay siya. Baka may kapalit. Mina, sagot, mahina pero totoo. Wala pong kapalit ang pagiging tao. Sa kabilang banda, tumigil si Dario sa harap ni Leon. Leon, umuwi ka. Ngayon. Bukas, kakausapin kita sa opisina, hindi dito. Hindi mo basta mapapaalis, Dario, sabi ni Leon pero halata ang inis. Sa bahay ko? Ngumiti si Dario, pero walang saya. Subukan mo. Nico ang lumapit. Isang hakbang lang pero sapat na para maintindihan ni Leon ang mensahe. Umayos si Leon ng suot, kinuha ang folder at bago lumabas, sumulyap siya kay Rosenda na inaakay na palayo. Ma'am, pahabol ni Leon, malamig ang boses. Minsan ang katotohanan, hindi nakakapaggaling, nakakapatay. Napatigil si Rosenda pero hindi siya lumingon. Kapag lumingon siya, baka bumalik ang takot. At kapag bumalik ang takot, baka hindi na siya umusad. Kinabukasan, parang ibang mundo ang guest room. May malinis na kama, may bintanang tanawang hardin, may amoy ng bagong laba. Parang hindi siya bagay roon. Parang kahit anong linis, dala pa rin niya ang putik ng kalsada at ang kahiyaan ng pagtatawanan sa kanya. Good morning, Ma'am Rosenda. Isang babaheng nasa late 20s ang pumasok. Maayos ang ponytail, simple ang suot. Ako po si Maika Seralbo. Caregiver po ako dito. Si Sir Dario ang nag-request na bantayan ko muna kayo. Caregiver? Nalito si Rosenda. Pilit umupo. Hindi naman ako na-exas po kayo kagabi. Mahinahong paliwanag ni Maika habang inaayos ang kumot. Tsaka po, sabi ni Sir kailangan nyo ng kasama habang inaayos nila yung mga bagay. Bumukas ang pinto ulit at pumasok ang doktor na may dalang stethoscope. Kalmado ang aura. Dr. Santi Lacuesta. Magandang umaga, ma'am. Titingnan lang natin ang BP nyo, okay? Habang kinukunan siya ng blood pressure, napansin ni Maika ang kamay ni Rosenda na laging nakahawak sa singsing. Parang takot manakaw kahit nasa loob na siya ng mansyon. Ma'am, mahinang tanong ni Maika, hindi po ba kayo nakakakain? Kanina pa po yung sopas. Napayo ko si Rosenda. Natutunan ko, kapag kumain ka sa hindi mo bahay, may kapalit. Nangingilid ang luha. Kagabi, kinain ko yung para sa aso. Pinagtatawanan nila ako. Sandaling natigil si Dr. Santi. Sumeryoso ang mata. Gutom ang nagtulak sa inyo, ma'am. Hindi kasalanan ng magutom. Pero may kasalanan ang mambaba ng tao. Hindi nakasagot si Rosenda. Pero sa loob, may maliit na tinig na unti-unting bumubulong. Hindi ka nag-iisa. Lumipas ang mga linggo. Hindi siya pinauwi agad. Sa halip, pinatira siya sa guest room habang inaayos ni Dario yung mga hakbang. Sa unang linggo, halos hindi siya lumalabas. Sa ikalawa, nagsimula siyang maglakad sa hardin sa umaga, kasama si Maika. Sa ikatlo, pumayag siyang makipag-usap sa isang social worker mula sa foundation ni Dario, si Ria Kimson. Ma'am Rosenda, sabi ni Ria, nakaupo sila sa maliit na receiving area ng foundation wing. Hindi ko po kayo pipilitin. Gusto ko lang pong malaman kung anong alam ni Lourdes at anong nakita niyo bago siya umuwi. Huminga si Rosenda ng malalim. Umuwi siya, tahimik. Pero gabi-gabi siyang nagigising. Minsan may tatawag sa cellphone niya, tapos iiyak siya pagkatapos. Sinabi lang sa akin, Ma, huwag kang magtitiwala kahit kanino sa Maynila. Tapos, isang araw, binigyan niya ako ng singsing. Sabi niya, kung may mangyari sa akin, hanapin mo si Nena Albano. Tamang-tama, kasi may contact kami sa community partners. May pastor kami na matagal nang nagtatrabaho sa mga relocation sites. Baka kilala niya si Nena. Lumingon siya sa lalaki sa tabi. Payak ang damit. Mabait ang muka. Pastor Eli Navalta.
Pastor? Tumanggo si Pastor Eli. Nena Albano. Oo, narinig ko yan. Pero matagal na siyang nawala sa barangay. Parang biglang lumipat. May nagsasabing tinakot. Tinakot? Napabulong si Rosenda. Sino? Hindi agad sumagot si Pastor Eli. Ma'am, sa mga ganitong kaso, hindi lang tao ang kalaban. Minsan, sistema sa accounting office, isa pang taong tumulong ang lumitaw. Si Tina Paredes. Tahimik pero matalas na numero. Sir Dario, sabi ni Tina sa isang meeting sa maliit na conference room. May irregularities sa lumang disbursement. May mga community support kuno na lumabas. Pero sa dami account dumaan, kasama sa meeting si Nico, si Gio Armenta, IT staff, at si Dario. Nandun din si Rosenda. Hindi dahil gusto niyang makialam, kundi dahil sinabi ni Dario na karapatang mong marinig. Nahuli ba natin si Yvonne? Tanong ni Dario, diretso. Nagpalit ng slide si Gio. Ipinakita ang recovered logs. Sir, may deleted CCTV clips, pero hindi fully wiped. May fragments, at may access key na ginamit. Kay Ma'am Yvonne, nagsalita si Nico, mabigat. Sir, ilang beses na po kasi akong napapansin. Parang pinapaikot niya yung security reports. Kagabi, nakita ko rin sa archive yung mga messages niya kay Attorney Leon. Messages? Ulit ni Rosenda, napahawak sa dibdib. Tumanggo si Nico. May mga transactions, ma'am. May pera. May transfer. Hindi ko pa alam buong detalye. Pero malinaw, magkaugnay sila. Parang lumamig ang balat ni Rosenda. Kaya pala siya tumawag agad kagabi. Isang linggo pa at tuluyang bumagsak ang maskara ni Yvonne. Sa harap ng mga ebidensya, CCTV deletions, message logs at mga transfer, wala na siyang maikakaila. Hindi niyo alam ang pinaglalaruan niyo. Sigaw ni Yvonne sa opisina ni Dario, nanginginig sa galit at takot. Ginagawa ko to para protektahan ang pangalan mo, para protektahan ang mansyon. Kung luwabas ang totoo, ikaw ang sisirain. Hindi mo ako pinoprotektahan. Malamig na sagot ni Dario. Pinoprotektahan mo ang sarili mo at pinoprotektahan mo si Leon. Napatingin si Rosenda kay Yvonne at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang elegante at mang-as na babae. Nakita niya ang isang taong kayang tapakan ng matanda para manatili sa pwesto. Ma'am Yvonne, mahina pero matatag na sabi ni Rosenda. Nung tumawa kayo kagabi, hindi niyo ako pinahiya lang. Pinahiya niyo yung gutom, yung mga taong walang-wala. Saglit na nawala ang tapang ni Yvonne, pero bumalik ang pangil. At ikaw? Anong akala mo? May karapatan ka rito dahil sa singsing? Alam mo ba kung kanino yan? Alam mo ba kung anong binubuksan mo? Alam ko lang, sagot ni Rosenda, nangingilid ang luha pero hindi umatras. Na anak ko ang nagdusa. At may mga taong may alam, isa kayo roon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tinanggal si Yvonne at sinimulan ng legal process. Pero ang mas mabigat para kay Rosenda ay ang gabi na humarap sa kanya si Dario sa maliit na beranda ng mansyon, malayo sa mga tao. Ma'am, sabi ni Dario, hawak ang baso ng tubig, halatang hindi nakatulog. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Totoo ba? Tanang ni Rosenda agad. Kilala niyo ba ang anak ko? Tumanggo si Dario, mabagal, parang bawat galaw ay may kasamang bigat. Kilala ko si Lourdes. Naupo si Rosenda sa upuan, parang nawala ng tuhod. Paano? Sa foundation, sagot ni Dario. Hindi siya basta empleyado. Siya ang taong unang nagsabi sa akin na may mali sa sistema namin. Siya ang nagdala ng ebidensya. Siya ang tumulong sa akin nung gusto kong linisin ang ilang bahagi ng operasyon. Kung ganon, pumutok ang boses ni Rosenda. Galit, lungkot at isang uri ng sakit na hindi mapapaliwanag. Ibig sabihin, iniwan niyo siya? Hindi ko sinasadya. Basag ang boses ni Dario. Pero oo, sa punto na kailangan niya ako, hindi ako tumindig agad. Tahimik si Rosenda, umiiyak ng walang hikbi. Tapos, dahan-dahan niyang sinabi, kaya pala may utang sa amin ang katotohanan. Kinabukasan, dumating si Pio Santillan sa mansyon, dala ang balitang matagal na nilang hinihintay.
Nahanap ang sobre ni Lourdes sa terminal pero may ilang pahinang napunit. Parang may taong sinadyang alisin ang pinakamahalagang parte. Nakuha po namin sa Lost and Found, sabi ni Pio, nakatungo, parang may kasalanan kahit wala. Pasensya na po ma'am, hindi ko naprotektahan. Kinuha ni Rosenda ang sobre, nanginginig ang kamay. Pagbukas niya, may natira pang sulat, may ilang linya na malinaw pa. Ma, kung mabasa mo to, ibig sabihin, hindi ko na kinaya. Pero wag mang matakot. Wag mong ipagpalit ang dignidad sa takot. May mga taong may kasalanan. Wag mong hayaang matalo ka. Humigpit ang hawak ni Rosenda sa papel. Tumingin siya kay Dario, luha sa mata. Kaya niyo pa bang tumindig ngayon? Tumango si Dario, walang yabang, puro pag-amin. Oo, kahit masira ako sa proseso, kahit mawalan ako, itutuloy natin para kay Lourdes, para sa'yo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Rosenda na ang mundo, kahit marahas at mapaglaro, ay may pagkakataon palang itama ang mali kung may isang taong handang managot at isang inang handang lumaban hanggang dulo. Kaya niyo pa bang tumindig ngayon? Ang tanong ni Aling Rosenda ay hindi lang para kay Dario Monteverde. Para rin yun sa mundo. Kung may lugar pa ba ang katotohanan kapag ang kalaban mo ay pangalan, pera, at mga taong sanay tumakip. Pero nang tumanggo si Dario, nang walang yabang at puro pag-amin, parang may bagong hangin na pumasok sa dibdib ni Rosenda. Hindi nito binuhay si Lourdes, pero binigyan siya ng direksyon. Hindi na siya maliligaw sa takot. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. Hindi na basta issue ang nangyayari, nagiging proseso. Mabagal, nakakapagod, pero totoo. Si Dario ang unang gumalaw. Naglabas siya ng internal memo sa foundation, nag-request ng independent audit at nagkaroon ng meeting sa board. Hindi ito dramatic na biglaan. Bawat hakbang may kapalit na pagod at panganib. Sa isang umaga, dinala si Rosenda ni Rhea Kimson sa isang maliit na conference room sa foundation wing. Nandoon si Tina Paredes, bitbit ang folders at ledger prints. Si Gio Armenta, may laptop na bukas sa log files. Si Nico Velez, tahimik pero alerto. At si Pastor Eli Navalta, nakaupo sa gilid, parang moral anchor. Ma'am Rosenda, sabi ni Rhea, maingat ang tono. Kapag lumabas to, hindi lang si Yvonne ang tatamaan. Si Leon, pati yung mga taong ginamit nila. Lalabas din sa media. Baka may backlash. Tumanggo si Rosenda. Hawak ang natirang sulat ni Lourdes. Wala na akong kinakatakutan na mas malaki kesa mawalan ulit. Nawala na ang anak ko. Ang natitira na lang sa akin ay pangalan niya. Sa kabilang dulo ng mesa, dumating si Dario. Mas payat, mas seryoso. Simulan natin, sabi niya. Walang atrasan. Hindi nagtagal, sumabog ang unang kontra-atake. Dumating ang subpoena threats, mga sulat mula sa legal team ni Leon Barameda, mga anonymous na tawag sa foundation hotline. Minsan paggabi, may text si Rosenda mula sa unknown number. Tama na, baka sumunod ka. Pinakita niya iyon kay Nico at agad itong inayos sa security. Ma'am, sabi ni Nico habang tinitignan ng phone logs, huwag na kayong lalabas mag-isa. Lalo na sa labas ng compound, may mga taong desperado. Hindi naman ako mahalaga, sagot ni Rosenda, mapait ang ngiti. Isang matanda lang ako. Umangat ang tingin ni Nico, seryoso. Hindi kayo mahalaga sa kanila. Mahalagang patulugin kayo. Kasi kayo yung mukha ng kwento. Kapag tumahimik kayo, mas madali nilang baligtarin si Lourdes. Sa loob ng mansion, may pagbabago rin nangyari, lalo na sa mga taong tumawa noon. Sina Toby Aranas at Kylie Morato ay ipinatawag ni Mina Carpio sa maliit na pantry. Nandoon si Chef Basil, nakasandal sa counter, at si Maika, tahimik sa gilid.
Alam nyo ba, sabi ni Mina nanginginig sa pagpipigil, kung anong ibig sabihin ng ginawa nyo? Hindi lang kayo tumawa sa matanda, tumawa kayo sa gutom, tumawa kayo sa isang ina. Nagtaas ng kamay si Toby, halatang nagigilty. Ate Mina, sorry, hindi namin, huwag yan, putol ni Chef Basil, mabigat ang boses. Hindi namin alam. Alam niyong mali. Pinili niyong gawing palabas. Kaya ngayon, may gagawin kayo. Ano po? Tanong ni Kylie, nangingilid ang luha pero halatang takot din. Volunteer work, sabi ni Mina. Sa elder care at feeding program ng foundation. Araw-araw, pagkatapos ng shift nyo. Hindi para parusahan kayo lang, para matuto kayo. Hindi tumutul sina Toby at Kylie. At sa unang araw nila sa volunteer work, kasama sila ni Pastor Ellie sa isang community center na amoy lugay at sabon. Doon, nakita ni Rosenda sina Toby. Hindi na nakataas ang ilong, kundi nakayuko habang nagbibigay ng pagkain sa mga lola at lolo. Si Rosenda sa isang sulok, nakamasid lang. Lumapit si Toby, dala ang isang basong tubig. Ma'am, pasensya na po, ang sama namin. Tinignan siya ni Rosenda, pagod ang mata. Hindi ko kayo kailangan kaurian, sagot niya, pero hindi rin siya nanigaw. Ang kailangan nyo matuto, kasi may araw na kayo naman ang mawawalan. Sana sa araw na yun, may taong hindi tatawa. Lumipas ang mga buwan at tuluyang bumangga sa korte ang mga ebidensya. Hindi simple, may hearings, may postponements, may press na sumusulput sa gate, may mga taong gustong gawing chismis ang sakit. Sa isang araw na nagpunta si Dario sa hearing, may reporter na sumigaw. Mr. Monteverde, totoo bang pinabayaan nyo ang whistleblower? Huminto si Dario, humarap sa kamera, hindi umiwas. Totoo na nagkamali ako, at totoo na mananagot ako. Pero mas totoo na may mga taong sadyang nananakot at nag-cover up. Iyon ang lalabanan namin. Sa gilid nakatayo si Rosenda, kasama si Rhea at Nico. Pinisil ni Rhea ang brase niya. Handa ka? Tumanggo si Rosenda, kahit nanginginig ang kamay. Kung hindi ako handa, sino pa? Dumating ang araw na tumistigo siya. Sa loob ng courtroom, malamig ang aircon, pero mas malamig ang tingin ni Leon Barameda. Nakaupo sa kabilang panig, suot ang suit na parang armor. Tumayo si Rosenda. Maliit ang katawan pero matatag ang tinig. Nakatanggap po ba ng pagbabanta ang anak nyo? Tanong ng prosecutor. Opo, sagot ni Rosenda. Hindi niya sinabi lahat pero alam kong takot siya. Kapag may tawag, nanginginig siya. Tapos sinabi niya sa akin, Ma, huwag kang magtitiwala sa mga taong mumingiti sa harap pero may hawak na kutsilyo sa likod. Nang mag-cross-examination, tumayo ang defense lawyer ni Leon. Ma'am Rosenda, wala naman po kayong direct evidence na si Attorney Leon ang nanakot, tama? Huminga si Rosenda. Wala akong video, wala akong audio, pero may pattern. May pera na lumabas sa account, may file na nawala, may taong tumawag agad nang makita ang singsing. At higit sa lahat, may anak akong umuwing nakakot at namatay. Kung wala kayong konsensya, sasabihin niyo yan ay coincidence. Pero bilang ina, alam ko ang takot ng anak ko. Alam ko kung may humahabol. Sa likod, si Barrio ay nakatitig sa mesa. Parang nilulunok ang bigat. Hindi siya nagkunwaring biktima. Tinanggap niya ang parte niya. Makaraan ng 1 taon ng proseso, dumating ang hatol. Hindi instant, hindi cinematic, pero malinaw. Nahatulan si Leon Barameda sa mga kasong konektado sa obstruction at financial crimes. Si Yvonne Tria, dahil sa deletion ng records at facilitation ng cover-up, ay tuluyang nawala sa posisyon at hinarap ang kaso. Ang foundation ay na-restructure at si Dario, sa harap ng publiko, ay nag-resign bilang CEO ng ilang subsidiary para ipakitang may clean break at may pananagutan. Isang gabi, sa beranda ng mansyon, tahimik na nagkape si Dario, habang si Rosenda ay nakaupo sa kabilang upuan. May kumot sa balikat. Hindi na siya nangingini tulad dati, pero sa mata niya, may lungkot na permanenteng kasama. Ma'am Rosenda, hinya nasabi ni Dario, hindi nito mababalik si Lourdes. Tumanggo si Rosenda. Alam ko,
pero hindi na rin nila mabubura ang pangalan niya. Tahimik sila sandali, tapos binuksan ni Rosenda ang maliit na kahon na matagal niyang tinatago. Doon, may ilang retaso ng tela ni Lourdes, paborito niyang kulay, may lumang larawan at may maliit na note na halos kupas na. Ito yung dala ko, sabi ni Rosenda. Hindi pera, hindi ari-arilan, alaala. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa daliri niya. Napatigil si Dario. Hindi ko to ibinibigay para maging trophy, sabi ni Rosenda, matatag ang boses. Ibinibigay ko to para hindi nyo na maitago sa vault, para makita ng lahat kung bakit tayo lumaban. Kinagat ni Dario ang labi, halatang naiiyak. Ma'am, hindi ko deserve to. Hindi to tungkol sa deserve, sagot ni Rosenda. Tungkol to sa pangako. Sa sumunod na mga buwan, hindi na sa mansyon nagsimula ang mga pagbabago, kundi sa maliit na training center ng foundation. Ininungkahin ni Rhea ang livelihood program para sa mga nanay at seniors. At doon, sa isang sulok ng workshop na may mga makina sa pagtahi, muling nabuhay ang kamay ni Rosenda. Yung kamay na dating nanginginig sa gutom, ngayoy nanginginig sa pagod ng marangal na trabaho. Ma'am Rosa, tawag ni Maika isang umaga habang inaayos ang mga tela. Ang galing niyo pa rin po. Ngumiti si Rosenda, maliit pero totoo. Hindi ako magaling, nabuhay lang ulit. Kasama niya sa program si Jessa Montalban, yung lugay vendor na unang pagkakain sa kanya ng walang kapalit. Si Jessa ngayon ay may maliit na stall sa tabi ng training center, nagbibigay ng murang pagkain sa mga trainees. Si Mang Ruel Bayani naman ang nag-aasikaso ng deliveries ng mga tinahing uniforms, parang naging logistics ng bagong buhay ni Rosenda. Kung hindi ka naligaw, Nay. Biniro ni Mang Ruel minsan habang binababa ang mga kahon. Hindi tayo aabot dito. Sumulyap si Rosenda sa malayo. Sa araw na maliwanag, hindi tulad ng gabing maulan na nagdala sa kanya sa gate. Oo, sagot niya, mahina. Minsan, kailangan mong maligaw para makita mo kung saan ka dapat tumayo. Dumating ang huling araw ng taon. May maliit na salusalo sa training center, hindi sa mansyon. Nandoon sina Pastor Eli, Rhea, Tina, Gio, Nico, Mina, Chef Basil, Maika, pati sina Toby at Kylie na ngayoy tahimik na tumutulong mag-serve ng pagkain, hindi na tumatawa sa gutom. Sa labi ng foundation, may isang framed photo ni Lourdes. Simple pero malinaw. Sa tabi, nakasabit ang singsing, ginawang pendant, hindi tinago. Sa ilalim ng frame, nakasulat ang pangalan niya at ang kontribusyon niya bilang taong nagsalita. Tahimik na tumayo si Dario sa harap ng frame, parang nagdarasal kahit hindi niya alam ang eksaktong salita. Dumating si Rosenda sa tabi niya, hawak ang isang panyo. Ma'am, bulong ni Dario, salamat at sorry. Hindi na sumagot si Rosenda ng mahaba, isang tango lang. Kasi may mga sorry na hindi kayang tapusin ng sakit pero kayang simulan ng paghilom. Sa labas ng training center, habang nagsasaya ang mga tao, tumingin si Rosenda sa mga kamay niyang may sinulid at tela. At sa unang pagkakataon matapos mawala si Lourdes, nakaramdam siya ng katahimikan. Hindi yung katahimikan may takot, kundi yung katahimikan na may direksyon. Hindi na siya pulubi sa gilid ng kalsada. Hindi na siya matandang pinagtatawanan. Isa na siyang ina na tumindig at sa pagkatayo niya, may mga taong natutong tumingin ng tama. At sa pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na ulan ang bumungad sa kanya, kundi ilaw.